Cheese wag kami. Pero ngayon, mga kababayan, hindi lang si Martin Romualdez ang kanyang kaaway. Dahil itong isang legal luminary na bumabanat din kay Cheese Escudero na si Attorney Jesus Palsis, kinasuhan ng disbarment case ni Cheese Escudero. Aba, nasaktan ata ang loko, mga kababayan. Pag may question kay PBBM about MR, yung demeanor niya doon mo makikita na malinis si MR. Sabi niya, Jel. Alina't puntaan muna natin, mga ka-GPnatics, etong away ng dalawang abogado. Abogado si Escudero, abogado rin si Jesus Palsis. Kaya lang, mga kababayan, ang kulit ng ano nito ang kulit ng dalawang ito eh. Ito, papakita ko na lang sa inyo yung summary kasi ito nga po, mga ka-GPnatics. Alisin ko muna yung isa. Ayan. Kung nakikita nyo dito, ayan September 29, ngayon yan, Manila. Francis Joseph Cheese Escudero, mga kababayan, respondent, si Jesus Attorney Ricardo Madarang Falsis III. Verified complaint, mga kababayan. Sabi dito, this is a verified complaint under Canon 6. Tama ba? 6? Accountability Code of Professional Responsibility and Accountability or CPRA against Attorney Jesus Ricardo Madarang Falsis. Ang lakas ni Cheese Escudero. Samantalang siya, pinagbibintangan niya yung mga kapwa niya, mga senador. Wala naman siyang katibayan na yung mga yan daw ay bayaran na speaker. Praying for his disbarment from the practice of law and his removal from the role of attorneys due to his gross and serious violation of the CPRA in particular. Sabi dito, mga kababayan, bakit daw ba? Bakit? Meron daw kasing pinakawalan, mga kababayan. Ito, tingnan natin. Respondent maintains a verified Facebook profile under name Jesus Palsis. Mga kababayan, on July 21st, 2025, respondent posted a malicious, demeaning, and negatively judgmental remark on his Facebook profile. It reads, ang kapal na mukha ni Cheese Escudero na pagalitan ang House of Representatives for budget insertion and pork barrel, pero siya pala mismo hitik na hitik ang insertion. Kaya pala many senators are salivating to join Cheese. Majority black. Emphasis supplied. Oy, mga kababayan, ayan. Kinagalit yan ni Escudero At syempre, mga kababayan, hindi lang yan. Meron pa dito. Tinawag pa siyang on July 23rd. Tinawag daw siya ng respondent ni Jesus Palsis. Walang hiya ka, Cheese Escudero, hindi mo na lang nilagyan ng 9.1 billion ang baluarte mong sursugon ng pork budget insertion. Worst, inaprubahan mo ang budget insertion na may budget item na ang tawag on behalf of Bongo. 'Di ba? Bakit mo pang bibigyan kasi si Bongo? Senador din yan si Bongo. Kung gusto niya mag-insert rin siya. 'Di ba? Ba't dinaan pa sa'yo? May ganoon bang legislation or budget? Garapalan na ang pork barrel ulit. Tsaka ang horse trading. Cheese Escudero, you will go down as the worst Senate President in history. Galit na galit si Escudero dyan. Mga kababayan, ito pa. Billionaire News reports na napikon si Cheese Escudero nung tinanong ng media sa press conference kanina tungkol sa 142 billion budget insertion niya. He was even caught fudging about the truth. Nung una, ang depensa ni Cheese, hindi daw kay Speaker Martin siya bumisita nung pumunta siya sa House of Representatives. Ang pinuntahan niya, mga staff ng BICAM at ang lugar kung saan ginagawa yung bicameral conference.
pinuntahan araw ng Bonifacio Day? Paano sila magkakaroon ng bicameral conference nun, mga kababayan? Baka ilang tao lang. 'Di ba? Ito pa, mga kababayan. Sabi dito, pero both Politico PH and Bilyonaryo report that Cheese Escudero was caught on CCTV on November 30th, which was a holiday Bonifacio Day. Natameme siya rito. Medyo natameme si Cheese, pero nung nakarecover na siya, ang palusot niya bigla binibisita lang daw niya yung mga staff ng Bicam at kinamusta, wala naman daw masama doon. Staff. Mga kababayan, nung una, binisita ko lang yung bicameral conference committee. Nung nasabi, walang tao na holiday Biglang sagot kinakamusta ko lang, binibisita ko lang yung mga staff ng Bicam. Staff ng Bicam. Mga kababayan, anong nila? Anong papel ng staff ng Bicam? 'Di ba? Wala namang papel yung mga yun. Bakit kailangan mong bisitahin? Ano to? Secure the budget? 'Di ba? Ano pa? Sabi dito. Pero ayun, hindi niya nauto ang media sa palusot niya dahil ni-report pa din ng media na indeed holiday nga nang pumunta si Cheese sa House of Representatives. Wala Huling-huli na ang bulok na keso, kaya ang palusot na lang demolition job o paninira lang daw, yan ng mga kalaban niya. And I also remember, mga kababayan, may binitawan pa si Cheese dyan. Nasabi niya, demolition job, gusto siyang alisin to secure yung impeachment ni Sara next year. Sinabi niya yon. Diba? What worse though is minaliit ni Cheese yung issue. Bakit daw ba issue yung 142 billion insertions? Ang total na insertions is 600 plus billion daw. Maliit lang daw ang 142 billion. That's 2% lang daw ng total budget. Ay wow, ang liit pala ng 142 billion. Tama naman, di ba? Yung sinabi ni Palsis, na maliit ba yung 142 billion? Kami nga mahihirap mga kababayan, hindi nga kami maka-afford ng siguro 1,000 isang kain. 'Di ba? Samantalang sila, maliit lang talaga yan kapag bilyonaryo sila. Sa bagay, kung sanay ka makakita ng malalaking pera, maliliitan ka talaga sa 142 billion. Pero para sa mga ordinaryong tao, nakakalula o nakakaloka ang ganong halaga. Baka mabaliw ka talaga. Diba? Bulok na nga yung keso, out of touch pa. Asartalo. Kaya Jesus Palsis. At least, united na ang House of Representatives and some senators to push for open Bicam or to stop budget insertion. Tingnan natin kung mapipigilan nila si Cheese and Villanueva lumamo ng ham, bacon and lechon pork sa 2026 budget. Mga kababayan, basta keso, madami talagang butas. Logic and palusot, butas-butas. Ano pa nga ba ang butas kay Cheese Whiz? August 11, 2025, umaalingasaw na ang bulok mong keso. Ang pera ng taong bayan, ginawa mong pork barrel sa mga malapit sa'yo. Binabasa ko lang yung mga highlights Philstar released its own report about the political ties and connection of Senate President Cheese Escudero and contractor Lawrence Lubiano of Centerways Construction. Ito, mga kababayan, inamin na ngayon ito ni Escudero na may problema siya dito dahil sa pagtanggap ng 30 million na tawag dito. Ano ba tawag doon sa 30 million na yon? Donasyon, 'di ba, Tita Josephine? Now it can be told. Cheese Escudero, coming from a political dynasty family himself, has helped the Lubianos rise to power and become a dynasty as well. Ano pa dito?
Sabi dito mga kababayan, now that's the great friendship. Sana may friend din ako na mag-donate ng 30 million sa campaign ko. Tapos may friend din ako sa senator na maglagay ng budget insertion noong 2025 budget for 9 to 10 billion pesos of projects in Sorsogon. Friends forever. Yan ang dahilan mga kababayan kung bakit itong si Chis Escudero galit na galit kay Attorney Palsis. Dahil sa pang-aasar nito, iimbyer na sa buhay niya. At dahil nga si Quezon ngayon, mga kababayan, ay mainit na mainit ang kanilang mga pangalan nila Villanueva, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, sabit-sabit na raw. Sama na nila si Saldico, Speaker Martin. Mga kababayan, ang sagot naman dito, tawang-tawa talaga ako rito sa sagot ni ni Jesus Palsis. Simpleng-simple mga kababayan. 'Di ba sabi ni Jesus Palsis, sino ang dapat madisbar? Sabi niya ganon. Ako ba o ikaw? Ang sagot ni Jesus Palsis, sino ba dapat ang madisbar? Ako na galit sa korupsyon or mga politiko na accused of kickbacks and budget insertion? And why publicize a disbarment proceeding that the Supreme Court has said should be confidential? Back at you, Senator Chis. Sabi ni Jesus Palsis. Meron pa siyang sinite. Attorney Quinzayas is bound, Section 18, Rule 139-B of the Rules of Court, both as a complainant and in the disbarment case against petitioner and as a lawyer and an officer of the court. Attorney Quinzayas is familiar with the confidential nature of disbarment proceedings. However, instead of preserving its confidentiality, Attorney Quinzayas disseminated copies of the disbarment complaint against petitioner to members of the media, which acts constitutes contempt of court. Mukhang ganito rin ata mangyayari sa iyo, Escudero. 'Di ba? In Relativo versus De Leon, the court ruled that the premature disclosure by publication of the filing and pendency of disbarment proceeding is a violation of the confidentiality rule. Abogado ka ba? Escudero? Ha? Bakit nilalabas niyo sa media ito? Kala ko ba confidentiality dapat? In that case, Attorney Relativo, the complainant in the disbarment case, caused the publication in newspaper of statements regarding the filing and pendency of the disbarment proceedings. The court found him guilty of contempt. Mukhang ikaw pa mababaliktad dito, Escudero. Alam nyo mga kababayan, dito pumapasok yung kasabihan na kapag talagang yung emotion mo ay high, mga kababayan, yung intelligence mo ay bumababa. 'Di ba? Kasi hindi mo na naiisip ito. Dahil sa galit mo, mga kababayan, na hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Huwag kasi magpa-inosente. Alam niyo ang pinakamaganda niya na magpapalaya sa inyo? Sabihin niyo na ang totoo. Aminin niyo na kayo ay nagnakaw. Aminin nyo na kayo ay mandarambong ng kaban ng bayan. 'Di ba? Saka nyo sabihin, inaamin ko. Mandarambong ako, magnanakaw ako. Pero kasama ko si ganito. Baka maniwala pa yung excuse me. Baka maniwala pa yung taong bayan na nanonood. 'Di ba? Kasi umamin ka na may pasabog ka Sinabi mo, na ako po ay magnanakaw, ninakaw ko po yung ganito, ipinasok ko po at kinuha at may kickbacks po ako. Pero sa kickback po na yan, ay meron po akong kakutsaba. Ito po ang kakutsaba ko, ito po ang hati niya. Baka maniwala pa ako. Pero kapag lagi mo nililigtas yung sarili mo, nasabihin mo hindi ka guilty, tapos turo ka ng turo. 'Di ba, mga kababayan? Hindi nun mapapatunayan ang aligasyon mo, sigurado. Kailangan, wag mong ilihis ang sarili mo. Sabihin mo, nagnakaw po ako. Inaamin ko po yun. Di ba?
Cheese Escudero. Diyos mio, Marimar. Ang dami na nang tumatawa sa'yo. Ako noon pa, galit na ako dito. Hindi, naiinis talaga ako sa asal nito. Bakit kamo? Hindi to makatao si Cheese Escudero. Bakit? Nung 2021 election, mga kababayan, nag-file ng Certificate of Candidacy. Nagpunta kami dyan sa Sorsogon. Una, nagpunta si Lenny. Aba, in-host niya pa yan. Si Lenny, siya pa yung nag-host dito. Pero nung si PBBM, mga kababayan, hindi man lang niya in-host. Tapos, hindi man lang binigyan ng tabing. Hindi man lang nilagyan ng mga lona para kahit papano yung mga taong pupunta doon o kaya yung mga sila PBBM, mga kababayan, ay hindi naman mainitan ng sobra. Alam nyo ba, na nagtiyaga sila PBBM doon o sila BBM, mga kababayan, na nagtatago sa poste ng City Hall ng Sorsogon. Tapos kami, yung mga cellphone namin, Diyos ko, nagpuputukan. Yung cellphone ko nag-iisa na lumang-luma, siguro 10 minutes, 15 minutes, sumasabog na. Nag-o-overheat na. Layas ako Sabi ko, wala naman din ako makukunan. Wala rin nanonood. Alipat ako sa likod. Diba? Nagtago ako dun sa puno. Yung puno na malayo po doon sa meeting, anong tawag doon? Doon sa rally. Isa naman lang, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kahit papano, magkaroon tayo ng courtesy, di ba? Paganda naman natin. Di naman yan pupunta dyan na walang na walang notification sa'yo Sabi ni Sagittarius, yung cheese kampon ng Dutch Devil Groups. Ang may pirma nga lang sa insertion at si Cheese Queso at Saldico, yan si Amy Baba, isa pa yan, kasama sa plano palisin si Martin. Meron pa akong isang nabalitaan, mga kababayan na nakakainis lang. Kaya lang ayaw kong sabihin sa inyo, baka mamaya magkagulo kasi na kayo ay magkahati-hati. Meron pa akong alam na isang tumitira kay Speaker Martin. Kaya lang, sa amin-amin na lang yon. Ayaw ko nang ikalat sa inyo, baka kayo ay mahati pa kapag nagkataon. No? Meron akong may talagang legit source ako na nagsasabi na talagang may bumabanat kay Speaker Martin. Nagtataka ako bakit ginagawa nung tao na yon, nasiraan itong si Speaker. Nung tinanong ko, ang sabi, hindi kasi kayang wakan sa leeg. Okay? So, ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at magkita-kita po tayo bukas. Salamat sa lahat ng mga sumama, salamat sa lahat ng mga nakisimpatsya, salamat sa lahat ng mga nakinig. At sana po mga kababayan bukas ay samahan nyo rin po muli ako sa atin pong live streaming. Okay? Maraming salamat muli sa inyong lahat at mag-ingat po kayo mga kababayan. Buyers!